Eto mga boss, Game 2 ng Los Angeles Lakers kontra nga dito sa Oklahoma City Thunder. Eto, tignan natin mga boss ang mga players na hindi makakapaglaro each team. Ano-ano na nga ba mga adjustments na ginawa dyan ng mga teams? Makaka-bounce back pa nga ba itong Los Angeles Lakers dito nga sa home court ng Oklahoma City Thunder? At nang yan mga boss, tara't pag-usapan natin yan. So eto mga boss, hahantong na tayo sa Game 2 dito nga ng Los Angeles Lakers kontra nga dito sa Oklahoma City Thunder. Bante na ng isang panalo eto ngang OKC kontra nga dito sa Lakers. Matapos nga ang dalawang home court advantage dito nga ng OKC, ay lilipad naman ang mga teams dito nga papunta naman sa Los Angeles. At sa home court naman dito nga ng Lakers. So sa ngayon mga boss, silipin natin ang mga players na hindi makakapaglaro dito nga para sa Los Angeles Lakers. Itong nakarang Game 1 ay nakita nga natin atong si Jared Vanderbilt na nagkaroon nga ng hand injury. Ito nga matapos yung sumalubsob ang kanyang daliri dito nga sa board ng ring. Ilan para magkaroon nga ng fractured bone finger atong si Vanderbilt dahil dyan nasa day-to-day atong si Jared Vanderbilt. Pero positibo naman etong si Coach JJ Redick matapos nga tignan etong si Jared Vanderbilt. Nagkakaroon ng magandang senyales ng kanyang fast recovery. Bukod kay Jared Vanderbilt, etong isa sa pinakamalaking problema dahil etong si Luke Kennard ay naging questionable na for Game 2. Ayon nga dito sa report, etong si Luke Kennard ay meron ngang neck soreness. At sinasabi nga sa report na to na etong si Kennard nga daw may have tweaked his neck during the Game 1 kontra nga dito sa Oklahoma City Thunder. And now he's facing danger of sitting out of Game 2 and forced to sidelines that would up of minutes for Jake LaRivia and Dalton Knecht. So unti-unti na nagpapatong-patong ang problema ng Los Angeles Lakers. At ngayon mga boss, kung hindi ito makakapaglaro si Luke Kennard, ay kailangan na mag-step up dito nga nila Jake LaRivia at Dalton Knecht. Pang hindi magandang balita para sa Los Angeles Lakers dahil etong si Luka Doncic ay mukhang matatagalan mga boss ang pagbabalik dito nga para sa LA. Dahil ayon nga mismo kay Luka mga boss no, nasa 8 weeks recovery ang kanyang timeline. Bibilangin natin mga boss ang exact timeline ng paggaling ni Luka Doncic simula nitong April na isa eksaktong pagtatapos ng Western Conference Finals. At kahit nga mismo si Luka Doncic mga boss ay gustong-gusto na maglaro at na-frustrate na nga daw sa nangyayari dito sa Lakers. So let's see mga boss kung ano nga bang gagawin dito ni Coach JJ Redick at tignan din natin kung magkakaroon nga ba ng fast recovery dito nga para kay Luka Doncic. Sa kabilang banda mga boss, habang nagkakaroon ng malaking problema atong Los Angeles Lakers, para naman sa Oklahoma City Thunder ay unti-unti naman na nagpapagaling atong si Jalen Williams ang makabalik na dito sa playoffs. Ang kanyang typical recovery time ay nasa 1 to 2 weeks lang kasi mga boss. Kaya malaki yung posibilidad na makapaglaro na rin to para nga sa Oklahoma City Thunder later on the series. So yun mga boss, mukhang aasahan na naman natin atong si LeBron James dito nga para sa Los Angeles Lakers. At sana maging okay na rin ang laruan dito nga ni Austin Reeves. Ngayong hindi talaga natin pwedeng asahan etong si Luka Doncic, tapos possible pa na hindi makapaglaro etong si Luke Kennard at out pa etong si Jared Vanderbilt. So bilog pa rin naman ang bola mga boss, kahit isang panalo lang sa road games ay malaking bagay na yan dito nga para sa Los Angeles Lakers. So yun mga boss, nakikisuyo po sana ako sa inyo na paki-like po itong ating video at paki-follow na rin po sana itong ating page dahil magiging malaking bagay na po yan para sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyo mga boss.